Hi guys, magandang araw sa inyong lahat o gabi nyo man mapanood tong video na to. Ito nga pala ulit si Don Gus TV at dito sa reaction na ginagawa natin guys, wala nang mga intro-intro. Direct na tayo sa main topic. So ayun guys, meron tayong i-react ngayon na si Mascara pa rin, para maiba yung topic natin. Si Mascara pa rin ang i-react natin. Reaction lang natin to guys, yung ano niya, yung bang ang ugali kasi ng tao na to, nangihingi alam sa mga video ng may mga video. Kunwari, may mga mag-pop up, magba-viral or makikita siya na hindi fit sa mga mata niya ba. Re-reactan niya yan. Kasi nga, palagay niya sa sobrang talino na siya. So ngayon guys, ang nangyari, halos puro na lang siya react sa mga pinapakialaman niya lahat ng halos ng mga video na hindi niya magustuhan. Ang re-reactan natin guys, isa tong pahayag ng isang member ng Iglesia ni Cristo, no? Ito guys, madali lang naman sana to no? Kada religion, kada sikta guys, may mga kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya. Okay? Bilang tao, dapat sanay, respetuhin na lang natin ba kung ano yung mga paniniwala nila at pananampalataya. Pero ang ginagawa ni Mascara guys, hindi lang niya kinontent ang video na yan, binlalahura pa niya at pinagtawanan. Parang bang nakakaloko, di ba? Tingnan natin, panoorin natin yung video na yun guys, para makita nyo na yung sinabi ko na parang nakakaloko. Tingnan nyo guys kung paano siya mag-smile, kung paano siya kumbaga sa Bisaya ba, mag-iyaga-yaga. Tara guys. Totoo ba ang aral ng INC na sila lang daw ang maliligtas? Actually, yung tanong na yan ay good news sa mga umaanib sa INC at bad news sa ayaw sa INC. Totoo po mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. At kapag may impyerno ka, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo Sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo Sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo Seryoso ba yun? Or nang-uulo lang si kuya? Grabe gamit ng mga uulo. Medyo na ako ng konti. Kasi medyo, ang dating niya kasi may pagka-elitista na may kayabangan di ba? May kayabangan di ba? May kayabangan di ba? So ayun guys, napanood nyo yung video. Yung pahayag na yon na isang member ng Iglesia ni Cristo, sa kanya yon, no? Dapat kasi respeto na lang sana, no? Kanya-kanya tayong mga paniniwala at pananampalataya dito sa mundong to. May naniniwala na tulad ng mga Iglesia ni Cristo, naniniwala sila na ang Diyos ay ama ng anak at ang anak ay tao, si Cristo. Diba? Iba naman, mga Adventist, mga ibang sikta, naniniwala sila na si Cristo ay Diyos. May naniniwala din ng mga tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Diba? Ang point ko dito guys, respeto na lang sana. Respeto na lang. May papakita ko sa inyo guys kung bakit walang respeto to si Mascara sa isang member sa Iglesia ni Cristo. Nakakalimutan na kasi niya na ang Iglesia ni Cristo, wala kasi ito, hindi niya alam itong doktrina na to sa Iglesia ni Cristo. Ang doktrina kasi ng Iglesia ni Cristo, move as one. Okay? Isang katawan yan sila. Ang ulo ay si Kristo.
Yun ang nasa doctrine nila, sa doktrina, yun ang paniniwala nila. 'Di ba? Ngayon, sasabihin mo, individual lang 'yan. Binira mo. Hindi mo pala alam na kabuuan yung binira mo. 'Di ba? Kaya sinasabi ko sa iyo, respeto na lang sana. Respeto at sa sobrang kasing katalinuhan, sa sobrang mong talino, nawawala na yung respeto mo. Ipaparinig ko sa inyo guys, yung sabi ng isa ding iglesia ni Cristo. No? Member ng isang iglesia ni Cristo. Pakinggan niyo. Kasi si Bungo kahit gano'n, matalino si Bungo eh. Matalino. Sa sobrang talino ni Bungo, nakalimutan na niya yung salitang respeto dun sa iba. In fact, kahit ako, binastos ni Bungo dahil nagalit ka ba sa akin, Bungo? Pare, tinuring kitang kaibigan, pare. Kilala mo ko. Nakarinig natin yung payag niya guys, si Sir Rave, na matalino si Mascara, matalino yan eh. Sa sobrang katalinuhan niya, nawawala na yung salitang respeto. No? Bakit sa dinabi naming pakialamon mo na video, bakit doon pa sa may mga sa iglesia ng yung member ng iglesia ni Cristo, nagpahayag siya sa kanyang nauunawaan, no? Respect na lang sana. Di yung nagpakita ka ng kayabangan na parang kinukutya mo yung tao na yon. Di ba? Isipin yung guys. Maraming mga pananampalataya dito or maraming mga sikta dito sa mundong ibabaw. Nandyan yung mga paniniwala ng Islam na hindi kumakain ng baboy. Respect tayo dyan. Okay? Andyan yung Adventista, di rin kumakain ng baboy. Respect tayo dyan. Nandyan yung Jehovah's Witnesses, naniniwala sila na pagdating ng araw, sila yung tagapagmana dito sa mundong to. Kasi hindi daw magugunaw. Respect natin yan. Ngayon, kung marinig mo silang nagmi-mission or nagpapahayag ng kanilang mga paniniwala at pananampalataya, huwag na tayong magbitaw ng salita na nanguulol, tapos parang gumaganon-ganon ka pa. Di ba? Advice lang yan, Brad, advice lang yan kasi baka hindi mo pa baka isipin mo sobrang biniyayaan ka ng utak ng Diyos. No, baka isipin mo ang utak mo ay galing sa iyo. Galing din sa itaas. Kaya dito sa mundong ibabaw, kung may mga pananampalataya ang tao, respetuhin mo naman. Di ba? Yung mga Ghost Hunters binibira mo, okay pa eh. Silang EPLM, binibira mo. Francis Leo Marcos, silang Joe Costura, sila si Master Gala, si Kuya Red, ako. May pa eh. Pero yung pananampalataya, pag-uusapan, respeto naman, Brad. Respeto ba? Mga ganun na yung mo eh. Matanong ko tuloy sa isipan ko, kaibigan kayo ni si Rib dati eh. Bakit mo dahil ba iinsi siya? Huwag ganun, bro. Respeto ba? Respeto. Kasi yung pananampalataya natin sa mundong ibabaw, kanya-kanya talaga. Kanya-kanya talaga pananampalataya. Pananampalataya ng mga Katolik, nananampalataya sila na sa mga rebulto. May mga tao din na hindi din naniniwala sa rebulto or mga santo. Santa. Respeto na lang. Research mo yan ha, kasi sobrang talino mo eh. Sa sobrang talino mo, nawawala mo na yung salitang respeto. Ulitin natin ulit para
marinig mo yung sabi ni Sir Rib. Kasi si Bungo kahit gano'n, matalino si Bungo eh. Matalino. Sa sobrang talino ni Bungo, nakalimutan na niya yung salitang respeto dun sa iba. In fact, kahit ako, binastos ni Bungo dahil nagalit ka ba sa akin, Bungo? Pare, tinuring kitang kaibigan, pare. Kilala mo ko. Di ba? Nawawala na yung respeto mo, Brad. Tawagin lang kitang Brad kasi religion itong pinag-usapan natin eh. No? Tapos lulusot ka pa na individual lang siya nagsasalita. Pananampalatayan niya yun eh. Di ba? Respeto. Tingnan mo yung pagano mo. Tingnan mo yung pangungutya mo sa kanya. Sa member ng Iglesia ni Cristo. Tingnan mo para makita sa mga brotherhood ng INC. Para makita na paano ka paano ka nangungutya. Totoo ba ang aral ng INC na sila lang daw ang maliligtas? Actually, yung tanong na yan ay good news sa mga umaanib sa INC at bad news sa ayaw sa INC. Totoo po, mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. At kapag may impyerno ka, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo eh. Sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo eh. Sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo eh. Seryoso ba yun? Or nang uulol diba? lang? Ginagawa pong ang uulol? Medyo na ako ng konti. Kasi medyo, ang dating niya kasi may pagka-elitista eh. Na may kayabangan, diba? Di ba? May kayabangan, Di ba? May kayabangan, Di ba? Alam mo, yung tono or pananalita ng isang member ng INC, ang tawag pa nga sa kanya mga minamahal, no? Mga minamahal. Magalang pa yung niya eh. Pero punto yung sabi niya, pag hindi ka umanib sa Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan. Parang ang inaano niya is mahirap yun, sa Bisaya pa eh. Alam nyo naman, limitasyon yung natin Pero, ang inaano ko lang sa iyo, Brad, direct lang natin, respeto. No, respeto. Sa bagay, wala ka na namang respeto kasi sobrang talino mo, sabi ni Rib, nawawala na yung respeto mo. Diba? Si Kuya Red, hindi namang nag-rebound sa'yo, walang masamang ganti sa yung rebound, halos inaaraw-araw mo, wala kang respeto. Si Sarge, may narinig ka ba ni Sarge na nag-live si Sarge na binira ka? Wala. Pero binira mo halos araw-araw. Si 88, ganun din. Wala ka ng respeto, Brad. Kasi sa isip mo, matalino ka eh. Ilan pa bang sikta ang kukutsain mo ng ganyan? Di ba? Respeto lang, Brad. Respeto lang. Kung napalaki ka ng magulang mong ganyan ka, huwag mo naman sanang alam mo naman yung mali at hindi eh. Di ba? Respeto lang. Yun lang yung ko. Basta pagdating sa mga sikta, mapa-Adventist, mapa-Iglesia ni Cristo, mapa-Metodista, maka-Hiyubang Witnesses, ano pa mang religion dito sa mundong to, respeto natin, Brad. Pahayag sa isang membro lang yan. Pero tulad nga sinabi ko, ang isang member ng Iglesia ni Cristo, sa mga hindi nakakaalam, isa po silang katawan o iglesia.
na ang ulo nila ay si Kristo. Kahit sino tanungin mo dyan sa mga iglesia ni Kristo, agree sa sinabi ko. Diba? Pag member ka ng iglesia ni Kristo, itinuturing yang kabahagi ka na ng katawan ni Kristo. Ang ulo nila ay si Kristo. Ayun. Respeto lang, Brad. Wala namang mawawala pag magrespeto tayo. Biniyayaan ka ng utak. Inaapakan mo naman. Diba? So, ayun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa unasawa niyo pagsuporta sa Donkey Gas TV. Ito nga puli ang inyong lingkod. Nagsasabi sa isang katagang ang tindi. Peace guys. Love you.